Magandang gabi, Pilipinas! Bayan napalitan na ng isang modernong learning continuity space ang 20 silid-aralan na nasira ng 6.9 magnitude na lindol sa Bugos City, Cebu. Personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang na si Lisa Raneta Marcos ang pasilidad na sinabayan ng paglulunsad ng Yakap at Kalinga Caravan para sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pagbubukas ng Mactan Expo sa Lapu-Lapu kung saan gaganapin ang pagpupulong ng ASEAN 2026. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ito ang bagong learning continuity space na itinayo sa Bugos City, Cebu na personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Silid-aralan na matibay at maasahan sa panahon ng sakuna. Gawa kasi sa bakal kaya matatag sa lindol, hangin at debris. Modular kaya pwedeng ilipat sa mataas na lugar kung may pagbaha. May kuryente at internet na rin. Layo ng administrasyon na bigyan ng disenteng espasyo ang mga estudyante na makapag-aral at maituloy ang pagkatuto sa kabila ng mga sakuna. Matatanda ang noong Setyembre na karaang taon, niyanig ng malakas na lindol ang Cebu at maraming establishmento ang nasira, kabilang ang ilang eskwelahan. Mabibenepisyohan ng bagong learning continuity space ang mga estudyante sa Marcelo B. Fernan, Pulambato at Binabag Elementary School. Nakatanggap din sila ng libreng school bag at pagkain. Nahatira ng check-up at gamot mula sa Yakap at Kalinga Caravan ng Health Department. Mahalaga ito para masiguro na hindi lamang mabibigyan ng magandang edukasyon ang mga bata. Malusog din sila habang nag-aaral. Mula Bugos City, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Gaganapin dito ang malalaking events sa bansa, kabilang ang mga pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ngayong 2026, Pilipinas ang tumatayong chair at host ng prestihiyosong event. Kaya hindi lamang ito mahalaga para tanggapin ang mga world leaders na dadalo sa Pilipinas, palalakasin din ito ang turismo ng bansa. Kayang-kayang ipagmalaki ng Pilipino sa kahit sino pumunta rito that this is as nice and as well appointed, as well built, and has the capacity of any other convention center, all the MICE kind of activities. Kayang-kaya lahat ito, hindi tayo mapapaya. Not only sa hindi tayo mapapaya, maipagmamalaki pa natin. This will be remembered as a landmark facility for not only for Cebu, not only for Lapu-Lapu, but for the entire Philippines. Sabi ni Pangulong Marcos, may mga hamon pa rin sa turismo ng bansa. Our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. And last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million tourists every year. Kaya malaking hakabulin natin. Kaya nakatutok ang pamahalaan sa paggawa ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa mga turista at maghihikayat na bisitahin ang Pilipinas. Our infrastructure must continue to improve so that every visitor's experience becomes smoother, more memorable. That's why we need to build more facilities such as this and strengthen our infrastructure so that we support tourism even more strongly. Sisimula na ang ASEAN Summit sa May 8 na layong paunlarin ang ekonomiya hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong rehiyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.